Itaguyod ang inyong kapangyarihan at responsibilidad sa liwanag ng mga aral ni Jesus. Si Jesus ay nagsasabi, huwag kang tawaging Rabi, sapagkat mayroon kang isang guro, Mateo 23:8. Si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng otoridad sa pagtuturo. Layunin ng isang guro na turuan ang mga estudyante ng katotohanan. Ang guro na hindi nakikilahok sa katotohanan ni Jesus, tao at banal, ay inaalis ang kanyang karapatan sa pamagitan ng tawag na guro. Si Jesus ay nagsasabi, huwag tawaging Ama ang sinuman sa inyong lupa, sapagkat mayroon kayong iisang Ama na nasa langit, Mateo 23:9. Ang Diyos Ama ang pinagmumulan ng Ama. Layunin ng isang ama na maging mabuting asawa sa kanyang asawa, at mareresponsabling ama sa kanyang mga anak. Ang ama na nag-aabuso sa kanyang asawa at pabaya sa kanyang mga anak, ay hindi nakikilahok sa Ama ng Diyos. Ipinagkakait niya ang kanyang karapatan na tawaging Ama. Ang pagiging ama ng isang pari ay nagmumula sa Ama ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang isang pari na nagkukulang sa pagsasalin ng katuruan ni Jesus at pagbibigay ng banal na hapunan ay nawawalan din ng karapatan na tawaging Ama. Si Jesus ay nagsasabi, huwag ding tawaging guro, sapagkat isa lang ang inyong guro, ang Kristo, Mateo 23:10. Ang isang lider na hindi nakikilahok ng tapat sa paglilingkod sa iba, ay inaalis ang kanyang karapatan na tawaging guro, alkalde, gobernador, o pangulo. Si Jesus hindi ibinigay ang kanyang otoridad kay Pedro nang itatag niya ang papado. Ipinagkatiwala niya ang kanyang kapangyarihan kay Pedro at sa kanyang simbahan. Sinabi ni Jesus kay Pedro, sapagkat hindi ito inihayag ng laman at dugo sa iyo, kundi ng aking Ama na nasa langit, Mateo 16:13. Kinikilala ni Pedro ang katotohanan ni Jesus, ngunit ang kanyang karunungan ay hindi galing sa kanya. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang mga katotohanan sa kanya. Ang pagkilala ni Pedro ay nakikilahok sa otoridad sa pagtuturo ni Jesus, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuang bayan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang anuman na iyong itatali sa lupa ay magiging itinali sa langit, at ang anuman na iyong itutunton sa lupa ay magiging itinutunton sa langit. Mateo 16:18. Ipinagkakatiwala ni Jesus ang kanyang kapangyarihan kay Pedro, ngunit agad na nilustay ni Pedro ang kanyang mga responsibilidad sa pag-advise kay Jesus na iwasan ang krus. Sa matinding pagsita ni Jesus, binalaan niya si Pedro na huwag lampasan ang kanyang ipinagkatiwala na kapangyarihan, lumayo ka sa akin, Satanas. Ikaw ay sagabal sa akin, sapagkat ikaw ay hindi na sa panig ng Diyos, kundi ng mga tao. Mateo 16:23. Ang mga tagapagmana ni Pedro ay nakikilahok sa kanyang otoridad na nauukit kay Jesus, ito ang Petrine Ministry. Ang isang papa ay hindi kailanman lalabag sa kanyang ipinagkatiwala na kapangyarihan. Bukod dito, maaaring magkaroon ng sariling mga kagustuhan ang isang papa. Si Pope Francis ay tagahanga ng San Lorenzo de Almagro Football Club ng Buenos Aires. Gayunpaman, maaaring may mga Katoliko na mas gusto ang ibang klub, tulad ng Real Madrid. Ang lahat ng otoridad ng papa ay batay sa, at nagmumula mula sa apostolikong deposito ng pananampalataya at banal na tradisyon, at tumutulong sa atin na makilahok sa buhay ni Jesus. That saved a